importante sa inyong mapanalunan ang belt ngayong linggo? Siguro mag-start tayo kay Rotang ng Pinas. Tapos, pa kanan, papaliwa. Salamat. Siguro po ay magandang hapon po sa inyong lahat. Kaya mas mahalaga po sa akin ang panalunan ko itong belt na to is matagal ko na rin po talagang pangarap na lumaro sa championship belt dito po sa event ni Papa Goat. Tsaka po lalong-lalo na at itong belt na to ay pinangako ko sa aking magulang na iuwi ko sa amin sa Teresa. Hello po, magandang hapon po sa lahat. Sa akin po, bali sa rematch na magaganap, siyempre bilang manglalaro, hangad ko po yung manalo at sana pala rin. Sorry, iko-correct ko lang yung sarili ko. Yung main event pala ng MMA ang may championship na mapapanalunan. Tapos yung second to the last na fight ay Juego Todo, hindi siya championship. But anyway, nasagot naman niyo yung tanong, bakit importante sa iyong manalo on Sunday. Thank you. Okay. Good afternoon. The reason why it's very important to get that belt, I want to make history sa probinsya ko na maging isang kauna-unahang kampiyon ng MMA. And also, I've been eyeing for this na rin for years. And ang dami na rin sakripisyo eh. Ang dami ng sakripisyo na nilaan. So there's no reason para hindi ko makuha yung belt. Okay, so good afternoon. Maraming salamat sa magandang katanungan. Para sa akin naman po ay napakahalaga na maiuwi ko yung panalo, lalo na sa aming lugar, sa dami ng mga estudyante na umaasa sa akin at nakakilala sa akin. So, kailangan ko maipanalo ang laban. Yun lamang po. Maraming salamat. Hello, good afternoon. My name is Jamaica Bayaka from People's Television Network. So my question is for Johnson Talatad. So, naging tabla kayo ni JR sa head-to-head records 1-1. So, paano ba nakikita itong pangatlong laban? Ito ba yung magiging defining moment ng career mo? Yes. Ito yung magiging pinakang rurokong tagumpay ko dito sa sa MMA career ko. Ito yung pinakamalaking break ko dito sa MMA. And also, yung ang daming taong umaasa sa akin para ipanalo to eh. So there's a lot of pressure and ang daming mga sacrifices na kino-consider para makuha yung belt. And how do you handle that pressure as dating nanalo kon sa kay Copiado sa Pro Ranks? So balak ko bang ulitin yung ganong performance in this competition? Actually, ayoko nang ulitin yung ganong performance kasi gusto ko masigitan pa yan. So, so all of the MMA fans here, please expect na matindi yung matutunghayan nyo sa linggo. So, so please be here sa Theodore's Events Place. And yeah, expect nyo yung exciting moment ng laban. Kay JR naman, may question for JR. So, ano yung pinaka naging lesson lang o natutunan mo sa unang dalawang laban nyo na dadalhin mo ngayong weekend? Ang naging lesson po sa akin doon sa laban namin nung nung pangalawa is malaking pagkakamali ko is hindi po ako nakapag-training. 3 days training lang po ako noon. Then, ngayon po, pangatlo namin paglalaban is preparation naman po ako, matinding pagtitraining ang ginawa ko ngayong darating na trilogy namin po para manalo dito. Okay, I'll give time muna na makausap yung dalawa pa natin guys. Ma'am Lay and Ma'am Kirk, what's your reaction
dito po sa pag-professionalize po ng Wego Todo nga ng GAB. At of course, yung mga plano niya ni Papa Go. For me, this is so exciting. Kasi tulad ng ibang martial arts, ano nga ba ulit ang kaibahan natin sa, tulad ng tanong kanina, sa ibang martial arts at saka sa Wego Todo? Bakit combination ng FMA, tapos biglang may BJJ, biglang may MMA? Actually, sa Filipino martial arts, meron kaming tinatawag na dumog. Or mano-a-mano. So, sa Filipino, kumbaga Filipino version, sing lang yun eh. Ito rin yung BJJ ng Brazil. Sa atin sa Pilipinas, dumog ang tawag doon. Hindi nga lang alam kasi mas excited tayong matutunan yung ibang culture eh. Na nakakalimutan natin na tayo may sariling martial arts din. So, itong palaro ni Papa Goat, very exciting to kasi isipin mo, yung usual na competition ngayon, di ba lahat naka-armor? Palo silang palo, pero buhay pa rin. Nakatayo pa rin. So, kumbaga, ito yung labanan ng matatapang. Mandirigma tayo eh. Nasa dugo natin Pilipino ang pagiging mandirigma. Hindi natin pwede itong i-deny. Hindi natin ito pwedeng i-deny. So, I'm so happy for Papa Goat kasi ma-open natin itong dugo nating pagiging mandirigma. So, yun lang masasabi ko. Ito ang labanan ng matatapang. Okay. Sir Kurt, same question. For me, I think it's about legacy. Because without someone actually having the guts and the bravery to do it, then this will not start. A fire starts from that spark. And from Papa Goat and the rest of his team, I've seen so much professionalism that I think it's gonna inspire the international crowd. Even maybe businesses might be looking into potential sponsorship. Maybe media might want a piece of the action because it's something new, it's something different. And in the international scene, go abroad. For me, like a lot of the Hollywood films have already seen FMA. They just haven't put a word into it. You know, you've seen it in John Wick, you've seen it in the Bruce Lee films, you've seen it in several Bourne Identity films. So I'm sure that if they see a professional level institution, it might be something that they'll look forward to. And for me, I think it's the generation where the younger crowd, or even for the less fortunate, it's a way for them to get out of poverty. It's a good way for us to also, give homage to our grandmasters. Because a lot of the grandmasters who carry the weight of this art, I don't think the Filipinos understand that they also carry the culture with it. And we want to bring that. It's a piece of the Filipino. It's a piece of the culture. It's a piece of our legacy. So hopefully, when people start seeing this in TV or online, it'll be something worth looking forward to. And I look forward to the progress of Wego Todo. Alright. Last set of questions sa ating mga competitors na dito sa main event ng Wego Todo. Kina Marwin at kay Sir Monsod. Sir Marwin at kay Sir Monsod, paano ba kayo naganda para dito sa historic na unang pakikipaglaban doon sa main event ninyo sa Amateur Wego Todo, at paano natin paalagaan panlalo na ng gusto ang Filipino martial arts natin sa bansa sa pamamagitan ng mga inisyatiba nga ni Sir Papa Goat? Sir Marvin, ikaw muna. Sa akin, bibigyan ko talaga ng magandang laban at saka yung manonood sa parating na laban ngayong 31. Bali, pinagsabay ko na yung trabaho ko, yun na yung training ko. Bali, yun sa manonood, doon namin ipapakita yung labanan na Arnis. Maraming salamat. Okay. Sir Monson, same question. Thank you. Para sa akin naman, maraming salamat unang-una kay Sir Birdie sa opportunity at naging professional ang Wego Todo. Para sa akin naman,
napaka matindi ang paghanda ko sapagkat ang laban na ito ay may recognize o mapatala sa history ng Fuego Todo sapagkat ito yung kauna-unahang laban or relaunch ng Fuego Todo. So, napaka-blessed po namin na mapabilang kami sa history ng Fuego Todo. Yun lamang po. Maraming salamat.